Maligayang pagdating sa aming channel ng panalangin at pananampalataya. Bago natin simulan ang malalim na pagmumuni-muni na ito, hinihiling ko na i-like at i-subscribe mo ang channel para mas maabot ng salita ng Diyos ang mga puso. At tandaan sa mga komento kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos sa isang misyon ngayon, sumulat ng may pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, ihanda ang inyong mga puso. Dahil ito na ang sandali para makipag-usap sa Panginoon, magpasalamat, magtiwala at humingi ng tulong sa Kanya. Sa nagsisising puso at mga kaluluwang bumaling sa Panginoon, sinisimulan natin itong gabi-gabi na panalangin ng proteksyon para sa Kanyang mga anak na humihingi sa kapangyarihan ng banal na Trinidad at pamamagitan ng Birheng Maria na gumagabay sa atin sa landas na ito ng pagsusumamo at pagtitiwala. Pagbasa mula sa liham ni San Pablo sa mga Romano. Mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling, ngunit kay Kristo sinasabi ko ang katotohanan, na sinusuportahan ng patutuo ng banal na Espiritu at ng aking budhi. Nakadarama ako ng matinding kalungkutan at walang humpay na dalamhati sa aking puso, hanggang sa punto ng pagnanais na ako ay sumpain at mahiwalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, ang bayang Israel. Sa kanila ang pag-aampon bilang mga anak, ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang pagpapahayag ng kautusan, ang pagsamba sa templo, ang mga pangako at ang mga patriarka. Sa kanila nagmula ang pagkatao ni Kristo na higit sa lahat. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong responsoryo. Luwalhatiin ang Panginoon, Jerusalem. Luwalhatiin ang Panginoon, Jerusalem. Luwalhatiin ang Panginoon, Jerusalem. O Sion, umawit ka ng mga papuri sa iyong Diyos, sapagkat Kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang bayan at pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo. Binigyan Kanya ng kapayapaan sa loob ng iyong mga hangganan at binibigyan Kanya ng pinakamainam na trigo bilang pagkain. Ipinadala Niya ang Kanyang utos sa lupa, mabilis na tumatakbo ang Kanyang salita. Ipinahayag Niya ang Kaniyang salita kay Jacob, ang Kaniyang mga palatuntunan at mga tuntunin sa Israel. Hindi Niya ito ginawa para sa ibang bansa. Hindi Niya inihayag ang Kaniyang mga ordinansa sa sinumang ibang tao. Lucas, 1:6, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sinusundan nila ako. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Isang Sabat, pumunta si Jesus upang kumain sa bahay ng isang kilalang Pariseo. Pinagmamasdan siyang mabuti. Sa harap niya ay isang lalaking may dropsy. Tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga guro ng batas, naaayon ba sa batas ang magpagaling sa araw ng Sabath o hindi? Ngunit nanatili silang tahimik. Pagkatapos ay hinawakan ni Jesus ang kamay ng lalaki, pinagaling siya at pinaalis siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang sino man sa inyo ay may isang anak na lalaki o isang baka na nahulog sa isang balon, hindi ba ninyo siya agad na ilalabas sa araw ng Sabath? At hindi sila nakasagot sa kanya. Ang salita ng Panginoon. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Kapayapaan at mabuti, mahal na mga kapatid kay Kristo. Anong laking kagalakan ang pagtitipon sa panalangin. Pagninilay-nilay sa salita ng Diyos na siyang liwanag sa ating mga hakbang. Ang liturhiya ngayon
ay naglalagay sa atin sa harap ng isang malalim na salamin kasama ang liham ni San Pablo sa mga Romano at ang Ebanghelyo ni Lucas. Si Apostol Pablo sa isang dramatikong pagsabog ay nagpahayag ng pusong napunit ng kalungkutan. Nararamdaman niya ang malalim at walang humpay na sakit para sa kanyang mga kapatid, ang mga tao ng Israel, hanggang sa puntong naisin niyang sumpain at mahiwalay kay Kristo para sa kanilang kapakanan. Anong iskandalo ng pag-ibig ito? Ito ay hindi isang panalangin para sa Diyos na baguhin ang iba, ngunit isang sigaw na nakikiusap sa Diyos na baguhin ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang kapwa. Ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na espiritual na sakit ay hindi makasariling panaghoy sa ating mga problema, ngunit radikal na pakikiramay sa pagdurusa at kapahamakan ng ating kapatid. Ito ay direktang umaakay sa atin sa Ebanghelyo. Si Jesus ang Panginoon ng Sabat, Lucas 13:1-6, ay sinusunod ng mga Pariseo. Hinarap niya sila sa mahalagang tanong, naaayon ba sa batas ang magpagaling sa Sabat o hindi? Ang taong may sakit, sa harap nila ang lalaking may dropsy, ay isang paksa lamang ng pagsubok para sa kanila. Ngunit para kay Jesus, siya ay isang naghihirap na anak ng Diyos. Ang katahimikan ng mga guro ng batas ay mahusay magsalita. Hindi sila makasagot dahil naging malamig at hindi makatao ang kanilang batas na mahigpit at puno ng mga tuntunin ng tao. Ang kasigasigan para sa titik ng batas ay pumatay sa diwa ng batas, na kung saan ay charity, ibinigay sa kanila ni Jesus ang pagkabigla ng katotohanan. Kung ang isang anak na lalaki o kahit isang baka ay nahulog sa isang balon sa araw ng Sabath, hindi mo ba siya agad na hinugot? Pagmamahal at awa ang laging priority. Mga kapatid, ang aralin ngayon ay isang agarang paanyaya na magsanay. Suriin ang iyong charity sa liwanag ni Paul. Ang iyong pananampalataya ba ay isang pasanin na nagpapalayo sa iyo mula sa iba, o ito ba ay isang puwersa na naguudyok sa iyo na magmahal kahit na magsakripisyo tulad ni Paul? Ang iyong panalangin ba ay para lamang sa iyong sarili o kasama ba dito ang sakit at kaligtasan ng iyong kapwa? Ibalik ang prioridad, halimbawa ni Jesus. Naanganganib ka bang maging isang modernong pariseo, tumutupad sa mga ritual, ngunit nananatiling tahimik sa harap ng pagdurusa? Huwag hayaang makalimutan ka ng mga alituntunin, pagkiling o kaginhawahan na ang paggawa ng mabuti ay palaging pinahihintulutan at apurahan. Malinaw ang turo. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay makikita sa mga gawa ng awa. Ang batas ay umiiral para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng buong buhay at aktibong awa. Kung nakakita ka ng isang kapatid na may problema ngayon, kung ang iyong puso ay mabigat para sa sitwasyon ng isang tao, kung mayroon kang pagkakataon na gumawa ng mabuti, ngunit ang katamaran o takot na masali ay humadlang sa iyo, tandaan, si Jesus ay nagpagaling sa Sabat, pag-ibig, pagalingin, palayain. Naway ang iyong buhay ay maging isang palagiang Sabath ng mabubuting gawa at magpahinga sa pag-ibig ng Diyos. Kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos ngayon sa misyon ng radikal na pag-ibig, sumulat ng may pananampalataya sa mga komento. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ngayon ay inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya ng may bukas at mapagpakumbabang puso na kinikilala namin na napakadalas na naghihintay para sa mga dakilang tanda o mainam na mga pangyayari na kumilos. Kapag tinawag mo kami ngayon sa sandaling ito upang maging instrumento ng iyong pag-ibig. Ikaw na nagpagaling sa Sabat at sinira ang mga hadlang ng batas dahil sa habag, itinuro mo sa amin na ang oras ng biyaya ay laging ngayon. Panginoon, gisingin mo sa amin ang pagnanais na maglingkod sa iyo kahit na sa mga di kasakdalan ng buhay. Sapagkat sa karaniwan mong ibinubunyag ang pambihirang iyong kapangyarihan, banal na Ama, gaano kadalas nating ipinagpaliban ang mabubuting gawa dahil sa takot na magkamali, naghihintay na ang lahat ay nasa lugar nito bago tayo magsimulang magmahal. Ngunit ang iyong salita ay nagpapaalala sa atin na ngayon ang araw ng kaligtasan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob na kumilos kahit na tila hindi tiyak ang landas. Huwag nating hintayin ang perpektong okasyon. Bagkus gawin natin ang bawat sandali bilang pag-aalay ng pagmamahal at buong pagsuko sa iyo, Banal na Espiritu, banal na hininga na nagbabago sa puso ng tao. Halika at manahan sa atin ngayon. Ikaw ang lakas na nagtutulak sa mahihina, ang kaginhawaan na nagpapanatili sa pagod, at ang liwanag na nagbibigay liwanag sa mga hindi nakapagpasiya. Turuan kaming sumunod sa tinig ng Diyos nang walang pagkaantala tulad ni Maria, na hindi naghintay na maunawaan ang lahat para magsabi ng oo. Pagkalooban mo kami ng biyaya na tumugon sa tawag ng Diyos ngayon ng may pananampalataya at pagiging masunurin. Panginoon, tingnan mo ang mga pusong natatakot, na naniniwalang hindi pa sila handa, na nagsasabi sa kanilang sarili, hindi ako karapat-dapat, hindi sapat ang aking nalalaman. Ipaalala sa amin, O Diyos, na ang mga apostol ay mga simpleng mangingisda rin, ngunit tinawag mo sila upang baguhin ang mundo. Ituro sa amin na ang pagiging perpekto ay hindi kinakailangan para sa iyong tungkulin, ngunit ang pagsunod at pagtitiwala ay kinakailangan. Diyos ng awa, gaano kadalas tayo naparalisa ng ating mga sugat, naghihintay na gumaling bago tayo magsimulang maglingkod. Ngunit ikaw, Panginoon, magpagaling habang kami ay lumalakad, magbago habang kami ay naglalakad. Naway ang aming mga limitasyon ay hindi humadlang sa amin, ngunit maging isang okasyon para sa biyaya at pagtitiwala sa iyo. Naway ang bawat kahinaan ay maging bukas na espasyo para sa iyong lakas na kumilos sa loob namin. Panginoong Jesus, hindi mo hinintay ang palakpakan ng mga tao o ang pagkilala sa mga makapangyarihan sa paggawa ng mabuti. Yumuko ka sa may sakit, hinipo ang marumi at itinaas ang nahulog kahit na sa ilalim ng mapanuring titig ng mga Pariseyo. Ituro sa amin ang banal na kalayaang ito. Kumilos ng may pag-ibig, nang walang takot sa opinyon ng iba, naghahanap lamang na mapasaya ang iyong puso, Ama ng kabutihan. Ngayon ay nais naming hilingin sa iyo ang lahat ng nakakaramdam na huli na ang lahat na nawalan ng mga pagkakataon sa buhay at naniniwalang lumipas na ang oras para sa kanilang misyon. Baguhin ang pag-asa sa kanila, Panginoon, at ipakita sa kanila na habang may buhay, may layunin. Ipaunawa sa amin na ang bawat hininga ay iyong panyaya na magsimulang muli at maglingkod. Banal na Espiritu, patnubayan mo kami sa mga landas ng probidensya. Minsan hindi natin nauunawaan ang oras at paraan ng Diyos, ngunit nagtitiwala tayo na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ituro sa amin na makita sa maliliit na gawain ng pang-araw-araw na buhay, sa trabaho,
sa tahanan sa katahimikan, ang larangan kung saan tayo tinawag upang maghasik ng pagmamahal. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya ng kahandaan. Naway tularan natin si Samuel na sumagot, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig." Alisin sa amin ang diwa ng pag-aalinlangan at espiritual na pagpapaliban. Naway huwag nating iwanan para bukas ang kabutihang magagawa natin ngayon o sa bandang huli ang kapatawaran na maibibigay natin ngayon. Amang walang hanggan, bigyan mo kami ng pusong misyonero. Kahit na hindi umalis ng bahay, maaari kaming maging mga tanda ng iyong kaharian sa isang salita ng kaaliwan, isang kilos ng kabaitan, isang magiliw na tingin. Ituro sa amin na ang pag-ibig ang pinakadakilang apostolado at ang paglilingkod na iyon ang pinakamataas na anyo ng pagsamba. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming maunawaan na ang perpektong oras ay ang nasa iyong mga kamay. Kapag nagtitiwala kami sa iyo, ang imposible ay nagiging posible at ang mahina ay nagiging malakas. Naway hindi namin hangarin na kontrolin ang oras, ngunit mabuhay lamang sa iyong panahon, ang panahon ng pananampalataya, pagsunod at ganap na pagsuko. O Diyos, kung gaano kadalas ang takot sa kabiguan ay nagpapaurong sa amin, ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi pumili ng pinakahanda, pinili mo ang magagamit. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sabihin, "Narito ako, Panginoon, ipadala mo ako." Naway ang aming buhay ay maging isang patuloy na pagtugon sa iyong tawag. Kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga plano, Espiritu Santo, pahiran mo ng langis ang aming mga kamay, ang kabibagang mga labi, at ang abidong mga puso. Saan man tayo magtungo, naway magdala tayo ng kapayapaan. Kung saan may sakit, naway magdala tayo ng ginhawa. At kung saan may kadiliman, naway dalhin natin ang liwanag ng Ebanghelyo. Naway ang ating buhay ay maging isang buhay na salamin ng presensya ni Kristo sa loob natin. Mahal na Ama, turuan mo kaming unawain ang iyong kalooban. Ang pinakamadaling landas ay hindi palaging sa iyo, ngunit alam namin na ang iyong paraan ay palaging ang pinakamahusay. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang oras ng biyaya at kumilos ng walang pagkaantala, ng may pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, sa pagtatapos nitong unang bahagi ng panalangin, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming intensyon, takot at inaasahan. Naway makatiyak kami na tinatawag mo kami ngayon sa mismong sandaling ito. Naway i-renew sa amin ng iyong Espiritu ang sigasig ng pagmamahal at pagnanais na maglingkod ng may katapatan at pangako magpiyansa. Amen. Panginoong Jesus, sa ikalawang sandali ng panalangin na ito, nais naming manatili sa panloob na katahimikan upang marinig ang iyong tinig. Alam namin na ikaw ay nagsasalita ng malumanay sa mga nagbukas ng kanilang sarili sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig sa iyo sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa, kung saan hindi maabot ng ingay ng mundo. Naway ang iyong tahimik na presensya ay maging sagot sa lahat ng aming mga pagdududa at ginhawa, para sa lahat ng aming mga kalungkutan. Ama ng walang hanggang pag-ibig, madalas na naniniwala kami na kailangan naming malutas ang lahat bago maglingkod sa iyo. Ngunit ipinakita mo sa amin na ang iyong kapangyarihan ay tiyak na ipinakita sa kahinaan. Tulad ni Apostol Pablo, gusto nating sabihin, kapag ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas, gamitin mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga limitasyon, at ibahin mo ang aming mga kahinaan sa mga instrumento ng iyong kaluwalhatian. Banal na Espiritu, malikhaing hininga,
dumating sa amin at i-renew ang lakas ng mga taong nakadarama ng kawalan ng silbi, nakalimutan o walang direksyon. Ihayag sa bawat puso na walang sinuman ang napakalit para sa mga plano ng Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng espiritual na mga mata upang makita na kahit ang mga simpleng kilos, isang ngiti, isang salita, isang panalangin, ay may walang hanggang halaga sa harap ng iyong trono. Panginoon, nais naming manalangin para sa lahat ng mga paralisado ng nakaraan. Naway pagalingin ng iyong awa ang mga lumang sugat, pagkakasala at pagsisisi na pumipigil sa kanila na magsimulang muli. Ipaalala mo sa amin, O Kristo, na ikaw ang Diyos ng kasalukuyan, ang isa na nagpapabago sa lahat ng bagay. Nawa ang bawat kaluluwa ngayon ay magkaroon ng lakas ng loob na bumangon at muling lumakad kasama mo, Diyos ng kabutihan. Hindi na namin gustong ipagpaliban ang pagbabagong loob. Ilang beses na naming narinig ang iyong tinig at pinatigas ang aming mga puso. Ngayon, Panginoon, basagin mo kami ng iyong pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng tunay na pagsisisi na hindi batay sa mga salita, ngunit sa mga konkretong pagkilos ng pananampalataya, paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Panginoong Jesus, pumasok ka sa bahay ng mga Pariseyo at kahit napapaligiran ng mga kahina-hinalang sulyap, gumawa ka ng mabuti. Ipagkaloob sa amin ang parehong panloob na kalayaan, naway hindi kami mabigo sa pagkilos dahil sa takot sa paghatol ng tao. Naway ang aming pagnanais na masiyahan sa iyo ay palaging higit sa aming pangangailangan na tanggapin ng iba. Banal na Espiritu, itanim sa amin ang kaloob ng katatagan. Ilan sa iyong mga anak, Panginoon, ang natatakot na sumaksi sa Ebanghelyo, sa kanilang gawain, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, O Diyos, upang maipamuhay nila ang pananampalataya ng may katapatan at pagmamahal, nang hindi nahihiyang pag-aari mo, minamahal na Ama. Ikaw na sumasaliksik sa mga puso, tingnan mo yaong mga naghihintay ng tanda na kumilos. Ipakita sa kanila na ang tanda ay naibigay na, ang iyong anak na ipinako sa krus at nabuhay na mag-uli dahil sa pagmamahal sa amin. Naway ang krus ay maging buhay na paalala para sa bawat isa na ang pag-ibig ay hindi naghihintay para sa perpektong mga kondisyon. Ito ay nagbibigay lamang ng sarili nito. Panginoon, nais naming hilingin sa iyo ang lahat ng nakadarama ng kawalan ng kakayahang mag-ebanghelyo. Ipaalala sa amin, O Kristo, na ang unang pagpapahayag ay ang tahimik na saksi ng isang pagbabagong buhay. Nawa ang aming pag-iral, kahit na ang pinakasimple ay maging isang buhay na humiliya ng iyong pag-ibig. Diyos ng awa, tingnan mo ang mga nagdurusa sa mga sakit ng katawan at kaluluwa. Naway madama nila ngayon ang iyong nakagagaling na haplos, ang parehong paghipo na nagpanumbalik sa taong may sakit sa Ebanghelyo. Pagalingin, Panginoon, ang di nakikitang mga sugat, ang mga bagbag na puso, ang mga pinahihirapang pag-iisip. Naway maranasan ng lahat ang kapayapaan na tanging ang iyong Espiritu ang makapagbibigay. Panginoong Jesus, pagpalain ang mga pamilya. Pumasok ka, O Kristo, sa mga tahanan kung saan may katahimikan at kalungkutan. Ipagkasundo ang mga mag-asawa, ilapit ang mga magulang at mga anak, ibalik ang magkahiwalay na tahanan. Naway ang bawat pamilya ay maging isang buhay na altar ng pag-ibig at pagpapatawad, kung saan ang iyong presensya ay nararamdaman at sinasamba. Banal na Espiritu, bisitahin ang mga pusong nagdurusa sa material na kakulangan. Buksan ang mga pinto, Panginoon, para sa mga naghahanap ng marangal na trabaho, kabuhayan at katatagan. Turuan mo rin kaming maging bukas palad, ibahagi ang kaunting mayroon kami,
Nagtitiwala na walang nagkukulang sa mga taong naglalagay ng lahat sa iyong mga kamay. Amang walang hanggan, gaano kadalas tayong tumitingin sa hinaharap ng may pagkabalisa na gustong kontrolin kung ano ang darating. Ngayon, nais naming isuko ang aming oras sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay sa ngayon ng may katahimikan, naniniwala na ikaw ay naroroon sa bawat sandali. Naway ang iyong kalooban, ang aming kapahingahan at ang iyong pag-aalaga ay aming ikabubuhay. Panginoong Hesus, nais naming sabihin ng buong kaluluwa, gamitin mo kami ngayon. Kahit na walang kasakdalan, kahit hindi nauunawaan ang daan, nas naming maging tapat na mga lingkod mo. Kunin mo ang aming mga kamay, ang aming tinig, at ang aming puso at gawin kaming mga instrumento ng iyong biyaya. Nawa ang bawat hakbang namin ay magdala ng halimuyak ng iyong presensya. Mahal na Ama, habang tinatapos namin ang ikalawang bahagi ng panalangin, binabago namin ang aming hangaring mabuhay ng buo para sa iyo at sa pamamagitan mo. Naway mamarkahan ang gabing ito ng bagong simula. Ang simula ng pagsunod, pagtitiwala at kahandaan. Hindi na namin nais na maghintay para sa perpektong sandali, Panginoon, dahil ang iyong oras ay ngayon at ang iyong tawag ay ngayon. Panginoong Hesus, sa harap ng iyong banal na presensya, nais naming ipaubaya ng buo ang aming sarili sa iyong kalooban. Alam mo kung ano ang nasa puso natin, ang mga takot, kawalan ng kapanatagan, at mga inaasahan na nakakulong sa atin. Ngayon, Panginoon, nais naming makawala sa lahat ng espiritual na paralysis. Naway udyukan kami ng iyong espiritu na kumilos ng may pananampalataya. Kahit na hindi namin lubos na nauunawaan ang iyong plano, amang walang hanggan. Ilang beses kaming humihingi sa iyo ng mga palatandaan kung ang tunay na tanda ay ang pag-ibig na ibinuhos mo na sa aming mga puso. Turuan mo kaming malasahan ang iyong presensya sa maliliit na bagay, sa pagsikat ng araw, sa titig ng mga mahal namin, sa pagkakataong maglingkod. Naway kilalanin namin na ang bawat araw ay isang misyon at lagi kang handa na kumilos sa pamamagitan namin. Panginoon, marami sa amin ang naghihintay na maging mga banal upang magsimulang mag-ebanghelyo, ngunit nakakalimutan namin na sa pamamagitan ng pag-iebanghelyo kami ay pinabanal. Ipagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang biyayang kumilos ng walang takot, na ihagis ang aming mga lambat kahit tila walang laman ang dagat. Dahil nagtitiwala kami, Panginoon, muli naming ihahagis ang aming mga lambat. Tiyak na ang iyong salita ay hindi babalik na walang dala, banal na espiritu. Gawin mo kaming masunurin sa iyong tinig. Nawa ang bawat desisyon, bawat salita, at bawat kilos ay maging inspirasyon mo. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong panloob na simbuyo na tumatawag sa amin upang maglingkod, kahit na ang aming mga katawan ay pagod at ang aming mga puso ay nanginginig. Naway sabihin natin ng may pagtitiwala, magsalita ka, Panginoon. Ang iyong lingkod ay nakikinig at gustong sumunod. Panginoong Hesus, sa sandaling ito, nais naming mamagitan para sa lahat ng nakakaramdam ng pagkalimot o kawalan ng silbi. Ipakita sa kanila na para sa iyo, walang masyadong maliit. Naway madama nila ang iyong banayad na kapagpapanumbalik na ugnayan na nagbabalik ng kahulugan at dignidad sa buhay. Gamitin, Panginoon, ang bawat isa sa kanila upang ikalat ang mabuti kahit na sa tahimik na mga kilos. Minamahal na Ama, nais din naming ipagdasal ang lahat ng may tungkulin at lumalaban pa rin. Naway mapagtagumpayan ng iyong biyaya ang lahat ng paglaban, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Naway pag-alab ng iyong espiritu ang mga puso at pukawin, ang natutulog na mga bukasyon, pari, relihiyoso, pamilya at misyonero.
Naway marami ang magsabi ngayon, narito ako, Panginoon, ipadala mo ako. Panginoon, tingnan mo ang mga pamilyang dumaranas ng may hirap na panahon. Kung saan may pagkakahati, ibuhos ang pagkakasundo. Kung saan may katahimikan, magdala ng dialogo. Kung saan may lamig, pag-iinit ang pag-ibig. Naway ang bawat tahanan ay maging lugar ng panalangin, pagbabahaginan at pagpapatawad. Naway ang mga pamilya ay maging mga buhay na tanda ng iyong presensya sa mundo. Diyos ng lambing, pagpalain ng mga batang naligaw sa landas ng pananampalataya. Hanapin mo sila, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-ibig. Naway bumalik sila sa iyo, na antig ng biyaya at ng alaala ng mga panalangin ng kanilang mga ina at ama. Naway matagpuan ng bawat pamilya sa iyong maawaing puso ang lakas na umasa at manampalataya. Espiritu Santo, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa mga magulong tahanan. Iwaksi ang bawat diwa ng kalituhan, galit, pagkakabahabahagi at kawalan ng pag-asa. Maghari nawa sa bawat tahanan ang may panalangin katahimikan, pagkakaisa at ang buhay na presensya ng iyong pag-ibig. Naway matuto ang mga pamilya na manalangin ng sama-sama, nagtitiwala na kung saan may panalangin, mayroong tagumpay. Panginoong Jesus, humihiling din kami sa iyo para sa mga pinanghihinaan ng loob sa pananampalataya. Ibangon, Panginoon, yaong mga nawalan ng sigla, na hindi na nananalangin, na hinayaan ang kanilang sarili na madaig ng mga pakikibaka sa pang-araw-araw na buhay. I-renew sa kanila ang kanilang unang pag-ibig, ang sigasig na nagmumula sa isang tunay na pakikipagtagpo sa iyo. Naway madama nila ang apoy ng Espiritu na muling pasiglahin ang natutulog. Ama ng awa, nais naming iharap sa iyo ang may sakit. Iabot ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat taong nagdurusa sa katawan o kaluluwa. Pagalingin, Panginoon, hindi lamang ang nakikitang mga sugat, kundi pati na rin ang mga di nakikitang mga sugat, yaong walang nakakakita, ngunit lubhang masakit. Naway madama ng bawat may sakit ang ginhawa ng iyong presensya at ang kapangyarihan ng iyong salita na nagpapanumbalik. Panginoon, ipinagkakatiwala din namin sa iyo ang mga nabubuhay na may mga alalahanin sa pananalapi, ang mga hindi marunong maglaan ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Buksan ang mga landas, O Diyos, at ipakita ang iyong pag-iingat. Naway walang mawalan ng pag-asa, sapagkat ikaw ay tapat at hindi kailanman pababayaan ang mga umaasa sa iyo. Bigyan mo rin kami ng bukas palad na puso na ibahagi kung ano ang mayroon kami sa mga taong wala, Espiritu Santo. Ibuhos mo sa amin ang kaloob ng karunungan at pag-unawa. Naway malaman natin kung paano makilala ang panahon ng Diyos sa ating buhay. Naway matuto tayong kumilos sa tamang sandali ng may pananampalataya, nang walang pagmamadali, ngunit walang pagkukulang. Naway ang bawat desisyon ay liwanagan ng iyong liwanag at gabayan ng iyong kalooban. Panginoong Jesus, ibigay mo sa amin ang puso ni Maria, simple, masunurin at nagtitiwala. Naway matuto tayo mula sa Kanya na maglingkod nang hindi umaasa ng gantimpala, magmahal ng walang pasubali at magsabi ng oo kahit na ang landas ay hindi tiyak. Naway turuan tayo ng mahal na Birhen na maunawaan na nais tayo ng Diyos na gamitin ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon habang may panahon para magmahal at maglingkod, amang walang hanggan. Habang tinatapos namin ang panalangin ito, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapaalala sa amin na ang iyong tawag ay hindi naghihintay. Naway iwanan ng bawat isa sa atin ang panalangin ito na determinado na ipamuhay ang ebanghelyo ng may tapang at pagmamahal. Gamitin mo kami, Panginoon, sa maliliit at malalaking bagay, at gawing instrumento ng iyong kaluwalhatian ang aming buhay.
Naway kami sa katapusan ng lahat ay marinig mula sa iyo ang pinakananais na mga salita, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Tapat, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Mahal na mga kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, hinihiling ko sa inyo ng may pagmamahal at pananampalataya, pindutin ang like button ngayon din. Ang simpleng kilos na ito ay isang pagkilos ng ebanghelisasyon. Sa pamamagitan nito ang salita ng Diyos ay kumakalat at umabot sa ibang mga kaluluwang nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Ang bawat like ay parang apoy na tumutulong sa panalangin ito na maabot ang higit pang mga pusong nangangailangan ng kaaliwan, pagpapagaling at pag-asa. Ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal mo. Ipadala ito sa iyong pamilya, iyong mga kaibigan, mga grupo ng panalangin at mga social network. Napakaraming tao ang tahimik na naghihintay ng salita ng pananampalataya at magagamit ka ng Diyos ngayon upang maging instrumento ng biyayang iyon. Huwag hintayin ang perpektong sandali. Ang oras para mag-ebanghelyo ay ngayon na. At kung nararamdaman mo ang pagnanais na manatiling nagkakaisa sa espiritual na chain na ito, mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification. Sa ganoong paraan, ang bawat bagong panalangin ay makakarating sa iyo bilang pang-araw-araw na paanyaya na manalangin, magnilay at manatiling matatag sa pananampalataya. Yang channel na ito ay hindi lamang isang virtual na espasyo, ito ay isang prayer tent, isang espiritual na kanlungan kung saan ang pusong hindi mapakali ay nakatagpo ng kapayapaan, at kung saan ang mga nagdurusa ay nakatagpo ng pag-asa, at kung saan ang Diyos ay magiliw na nagsasalita sa kaluluwa na naghahanap sa Kanya. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Isulat ang pangalan ng iyong pamilya, isang intensyon, isang pakiusap mula sa iyong puso. Ihaharap namin ang lahat ng mga kahilingang ito sa Panginoon sa panalangin. Nagtitiwala na walang taimtim na panalangin ang mawawala sa harap ng altar ng Diyos. At para masaksihan ang iyong pananampalataya, isulat ang pariralang ito ng pagsuko sa mga komento. Panginoon, gamitin mo ako ngayon kahit sa gitna ng aking mga kakulangan. Ulitin ito ng may tiwala sa puso at hayaan itong maging isang binhi ng pananampalataya na gagawin ng Panginoon na umunlad sa iyong buhay. Tandaan, ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong sandali para kumilos. Siya ay kumikilos ngayon sa pusong sumusuko. Patuloy na lumakad ng may pananampalataya kahit na hindi mo nauunawaan ang daan, dahil hindi nagkukulang ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Naway baguhin ng banal na Espiritu sa iyo ang taimtim na panalangin at pagnanais na maglingkod. Naway ang gabing ito ay mamarkahan ng buhay na presensya ng Diyos na nagpapalakas sa iyo, nagpapaliwanag sa iyo, at nagpadala sa iyo bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa mundo. Tayo ay natipon o Diyos ay laging titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu